Magandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga taga-subaybay. Narito muli kaming mga katams upang tsumika at magbigay ng panibagong kaalaman. Bago tayo magsimula, nais kong magpakilala. Ako nga po pala si Lance Ramos, ang magiging punong abala sa kabanata ng podcast na ito. At kami naman sina Marge Kakayuran. Jetro, alam mo din. At Kurt Barrera. At kami ang magiging kasama ninyo sa araw na ito upang tumalakay sa isa na namang napaka-importanting issue na madalas na mapapansin sa panahon natin ngayon. Nako, kaysa mga tagapakinig natin dyan, sana manatili kayo hanggang sa dulo ng podcast natin ngayon at baka isa kayo sa mga nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Kaya ano bang hinihintay natin mga katams? Ano nga ba magiging usapan natin yung araw na ito? Sa araw natin na ito, sa mga katams, ay pag-uusapan natin na isa sa mga kilala at talamak na uri ng palasya. Pero sa inyo, ano nga ba ang palasya? Yung palasiya kasi, base sa napag-aralan natin kay Ginang Wong, itong isang argumento o pangangatwiran na baluktot at mababang uri upang maisawalang bahala ang argumento ng ibang panig. So yung palasiya ay parang maling paniniwala o ang Ingles ay mistaken belief, tama? Oo, tama. Kaya ngayon, malinaw na sa atin ang kahulugan ng palasiya. Dadako naman tayo sa isa sa mga uri ng palasiya at yun ay ang argumentum ad hominem. Ito ay argumento na naglilihis dahil sa personal na pag-atake sa personalidad na kausap kaysa sa mas pagtugon ng pansin sa issue o argumento na pinag-uusapan. Panigurado alam nyo ito ng ating mga kasama ngayon. Sa mga ngayon, katams, kaya naman, para sa inyo, Marge, Jet at Kurt, paano nyo ipapaliwanag o ang pagkakakilanlan ninyo sa mga palasiya na ito? At meron ba kayong kahit maikling kwento o personal na karanasan sa uri ng palasya na ito? Tulad nga ng iyong nabanggit, Lance, ang pinakakahulugan ng ad hominem ay ang personal na pag-atake sa isang tao na kung saan ito ay lihis sa argumentong dapat na mapatunayan at maresolba. Kumbaga, wala sa konteksto ng usapin ang sinasagot sa isang argumento, kundi ukol sa kapintasan at pamumunang personal sa kausap. At sa tingin ko ay napakahirap na mapunta sa ganitong sitwasyon, na kung saan bukod sa hindi naiintindihan ng kaargumento mo yung mismong usapin ninyo, mukhang hindi niya rin naintindihan ang limitasyon ng pag-uusap ninyo. Kaya imbes na puro katotohanan at patunay sa kanyang opinyon sa argumento, ay huling opsyon niya ay sirain at gawing katatawanan ng iyong personalidad sa harap mo mismo at ng ibang tao, na maaaring kanyang paraan upang malihis sa katotohanan na hindi niya mapatunayan ang kanyang argumento o sadyang mangmang lamang siya, kaya niya ito nagawa. Yun. So sa aking pagkakaintindi, ang palasya na hominem ay yung isang uri ng pakikipag-debate na sa parang tutukoy ka sa kasaralinan ng kausap at ginagamit ito para makaabante o makalamang sa argumento. Yan, di ba? So para sa akin, madalas na nagagamit ito sa mga informal na argumento. Halimbawa, na yung mga magkakakilala sa hindi magkakasang-ayon dahil sa wala silang maibato na impormasyon na panglagay sa argumento, sari-sari na lang yung paninira na ginagawa nila sa isang individual. Yan, nakakasakit yun sa personal at uri ng argumento na iyan ay hindi dapat pinagkakatiwalaan dahil yung mga sikreto ay kanyang ginamit sa isang individual dun sa argument of ad hominem. Hindi maganda yung uri ng palasya na ito kasi madadala ka na lang sa galit at madalas nagre-resulta ito sa mga di lamang verbal kundi doon sa mga sakitan na yung tipong physical na sakitan. Marami na akong nakitang mga ganyang senaryo, kaya kahit ako hindi ko magawa na gamitin itong ganitong palasya. Kaya kahit ikaw kung saan ka nagsimula, malaking chance na mababalik sa yung ganitong pamamaraan sa pamamarami ang masasabing personal na impormasyon tungkol sa iyo at magdadahilan nito sa mga pagkatalo sa argumento. Para sa akin naman, ang ad hominem ay isang uri ng argumento na kung saan pumapasok dito ang mga salitang panlalait. Sino man sa atin ay ayaw malait ng ibang tao, lalo na kung hindi natin kilala ang isang tao o kung dumaan tayo sa isang argumento. So bali meron akong isang halimbawa na kung saan pinapakita dito ang ad hominem. So meron kasi akong nabasa na hindi siya pwede maging leader ng bansa dahil isa siyang bakla. Dito makikita natin ang pag-atake sa personal na pagkatao at pagiging homophobic. Kaya naman hindi ito magandang uri ng isang argumento
Masang-ayon pa din ako sa argumento na pag-uusapan ng maayos at walang pag-atake sa personal na buhay ng tao. Tama. Kumbaga base sa lahat ng mga sagot nyo, at parang ito ay pag-atake sa personal na kaanyuan mo para masaktan ka. Tama? Kayo ba, saan nyo ba madalas nakikita ang argumentong ito o itong ad hominem? Sa aking obserbasyon, noong kasagsagan pa lamang ng pangangampanya at lalo na nung papalapit na ang eleksyon, sa mga panahong iyan ko nakita ang paglaganap ng palasiya na ad hominem, mapatelebisyon, social media at pati na din sa personal. Umaabot pa nga sa punto na kung saan ay nagkakaroon ng away at di pagkakaunawaan sa isang pamilya dahil sa pagkaranas ng ad hominem, gawa ng may kanya-kanyang nais na kandidato mula sa pagkapresidente. Meron namang iba na nagsisimulan ng diskusyon na napupunta sa away sa kadahilan ng hindi sang-ayon sa opinyon at ibobotong kandidato. Na humahantong sa pag-comment ng mga di kaaya-aya o katatawan ng litrato ng kausap. Bukod sa pagkakaroon ng pagkatalo sa mga mamboto, ay mayroon din ako nakitang pagkatalo mismo ng mga kumakandidato na kung saan pinagsasawalang bahala ang kredensyal na kanyang kalaban at mas pinagtutuunan ng pansin ang panglabas na anyo nito. Dahil sa palasiyang ad hominem, napapansin ko na nagkakaroon ng toxic environment at pagkawalang bisa ng isang argumento dahil sa maling pamamaraan at pangangatwiran. Alam mo kasi, mga pre, mga katams, di ba? Marami kasing mga argumento na nagaganap sa ating mundo. Sa aking pagkakaobserba sa mga uri na ito, higit na ipinagbabawal ang ad hominem sa mga debate. Dahil ito yung isa sa mga uri ng insulto na di lamang sa inyong kausap, ngunit sa debate mismo, di ba? Ang mga ganitong palasya ay nagaganap sa halimbawa natin na simpleng pagkakaaway ng mga dalawang mga kaklase, di ba? Yun, napakaraming ganito na mga nagaganap. Siguro dala na rin ng mga emosyon yun. Gayun pa man, sana iwasan natin ang mga pangit na ugali nito. Para sa akin naman, nakikita ko to kadalasan sa mga batang naglalaro. Halimbawa, nagkapikunan sila sa basketball hanggang sa nag-away na sila. Tapos yung isa ayaw na makipagtalo. Kumbaga, tawag dito, kakasarin niya na lang yung kalaban niya nang hindi marunong mag-basketball o kaya hindi ito magaling. Ako dati marami akong nararanasan na argumento na nakapaloob sa ad hominem. Alam nyo ba, may isa akong nakitang video sa internet at gusto ko pamalaman ang mga impormasyon na nakasaad doon. Nag-comment ako. Pagtapos, nag-reply ang gawa ng video. Di ko lang inaasahan na sasabihin niya na ako at di nakakaintindi. Dahil nakapaloob sa video yung impormasyon na gusto ko malaman. Di ko naman alam na napansin. Kayo ba? Ano nga ba yung nararanasan nyo na nakaka-relate kayo sa ad hominem? Ako, ranas ko din yan eh. Kwento ko lang nung bata kasi ako sobrang itim ko. Hindi naman ganun yung totally na maitim. Kumbaga gala kasi ako nung bata ako. Hindi nga ako natutulog ng hapon tapos palagi pa ako nasa labas. Nagbabasketball ako kahit tanghali tapos uuwi lang ako para kumain tapos lalabas na ulit. Tapos tuwing magkakapikunin kami ng mga tropa ko, lagi nila akong inaasar na maitim. Totoo naman pero hindi nila kailangan ulitin kasi alam ko naman sa sarili ko na maitim ako at aminado ako. Medyo nakakainis lang kasi paulit-ulit nilang pinangasar sa akin pero hinahayaan ko na lang pagtagal. Tsaka maputi na ako ngayon, hindi na tulad dati. Ay, grabe. Grabe naman yun. Go ba, Marge? Yung sa akin naman, isa sa mga naging personal na karanasan ko sa ad hominem ay madalas ako nakutsain dahil sa aking relihiyon. Ang pinaka-naalala ko noon ay may naging simpleng pag-uusap kami ng kaklase ko tungkol sa isang asignatura. Pero dahil nga sa naging magkaiba kami ng opinyon at diskarte sa isang usapin at gawain na kalaunan ay nalinaw na tama yung naging pamamaraan ko. Imbes na tanggapin ng kaklase ko na mali siya at ay kinutya niya ako dahil sa aking relihiyon na siyang lihis at wala namang koneksyon sa aming naging usapin. Ay, nako, marami na ako nararanasan na ganito. Yung pinakasimpleng halimbawa na lang, yung simpleng di pagkakaintindihan namin ng aking nakababatang kapatid. Siyempre, kaya nyo ng isa't isa kaya pagka marami na kayong nalalamang impormasyon, pwede mo na yung gamitin. Tulad na lamang ng mga imperfection sa itsura. Sa mga simpleng ganun lamang ay makikita na ang ad hominem. Sa mga magkakaibigan, yan. Yung mga konting debate lang na may asaran ay madalas nang nagagamit yun. Nauuwi yun sa madalas na katsawan saka sa mga personal na pag-aatake sa kapwa.
Madalas din naman na nakikita yun sa mga magkakaibigan eh. Siyempre, resulta niyan, physical na away na. No? Ay, talaga. Tama, tol. Masyado talagang toxic yung debate o usapan sa kausap mo na nakipag-usap ng may ad hominem. Mabuti na lang ay hindi pa napunta sa usapan ng sakitan. Paano nyo pala nasusolusyonan o masusolusyonan yung mga ganong senaryo? At ano nga ba yung mga may advice nyo na kung paano may handle yung mga ganitong nangyayari o yung ad hominem? Yun, pinakaunang solusyon dyan ay mindset. Simpleng pagiging immature mo ay doon lang talaga magre-resulta ang pakikipagdebate na ginagamit sa personal na pang-atake. O, di ba? Parang tula, no? O, pangalawa ay isipin mo yung magiging resulta. Kung makikipaglaban ako ng madumi, magiging marangal ba ang aking pagkapanalo? Di ba? Hindi naman, no? Hindi naman, pre. Hindi yun. So, lalong-lalo na kung kalapit mo naman yung mga ka-argumento mo. Hindi lang masisira yung pagkalinis ng debate, kundi samahan nyo na rin yung masisira, yung kung anong meron kayo. Dapat ay magkaroon kayo ng resolbasyon sa mga argumento na napapag-usapan nyo. Hindi yung mga papalakihin mo rin, tapos yung mga binabato mo sa kanya, yung pambabawi sa'yo na personal atake. Yan, magiging marami lang at hindi nakakabuti sa dignidad at sa mga emosyonal na pundasyon sa iyong kausap. Tandaan na ang mga kailangan nyo lamang na ipag-usapan na topic ay yung mga nakalaan sa usapan, hindi yung mga pagkakamali o personal na impormasyon na meron kayo. Kung mararanasan mo man ang personal na pang-aatake, ay huwag ka na bumawi. Kasi hindi naman matatapos ang usapan nyo kung papalakin mo pa eh. Kung malalaman mo na masamang impluwensya yung mga kausap mo, ay be better nga kumbaga. Yo, di ba? Ang mga, ikaw na yung magpaintindi sa mga mali na pamamaraan niya at saka para makapag-ayos na rin kayo. Yun lamang. Sa kadagdag ko lang sa sinabi ni Jet, no, sa aking palagay, ang tanging solusyon at isa dapat sa nagiging approach ay ang pagpapakita na hindi ka yung taong tipong kakayan-kayanin lamang. Hindi naman sa pagsasawalang bahala, pero dapat sa mga pagkakataong ito ay ipakita na dapat hindi ka naapektuhan sa ganong kababang lihis na pangangatwiran at pangungutya. Maaring dahil sa ganon ay siya mismo ang mahiya sa ginagawa niya. At kung hindi man ito tumigil ay para sa ikabubuti ng iyong kaisipang mental. Dapat na huwag bigyan ng panahon ang mga ganitong tao, lalo na't sariling opinyon lamang nila ang pinakikinggan. Siguro para sa akin, pagsabihan na lang natin yung mga taong nangatake sa personal na buhay natin o yung mga nandidiskrimina sa atin. Kasi wala namang saysay kung makikipagtalo pa tayo ng matagal at papabahin pa natin yung argumento. Yan, tama mga katams. Mabuti na at mas pinili ninyong maging mabuti at palawakin inyong isip. Tulad ng mga sinabi nyo, dapat ikaw na mismo ang magbigay paalam sa kanila na tama at mali. Kung gagaya tayo doon at tiyak mapupunta tayo o kayo sa maling direksyon. Kaya hanggang dito na lang ang ating usapin na ito. Ako nga po pala ang inyong punong abala, Lance Ramos. At ako naman, si Jetro Alamudin. March Kakayuran. At Kurt Barrera. At kami ang Katams! Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!